Oo. Habang nandito kayo, dapat matuto kayo ha. Hindi kayo dapat pinanghahawakan ng kumpanya. Kayo rin. Ikaw naman, may... Ha? Sundarian siya. Nakawala ako sa focus kapag siya yung kausap ko eh. Hindi kailangan natin taasan yung pangarap natin. Taas na yung revision. Hindi ang ibig sabihin ganito. Mataas ang pangarap mo dito ka. Ito ang pangarap mo malaki. Pero kung ito lang ang papangarapin mo, madali lang mabot yan eh. So, dito sa journey mo na to, along the way, magpapagal ka dito. Ito lang naman ang pangarap mo eh. Di ba? Nakapansin nyo? Pero kung ito ang target mo, dito siguro kailangan mo mas maging mabilis. Dahil dito ka pupunta, hindi ka dito pupunta eh. Nakuha nyo? Kung mangangarap lang din naman kayo, lakihan nyo na. Libre naman yan. So, huwag kang mangangarap na maliit. Normal talaga, dadaanan mo to, itong mga maliit na to, ito yung stepping stone eh. Maramdaman mo to, daan, ito parang ito na yung na-achieve ko, maliliit. Maliliit. Pero ano ba talaga yung goal mo? Ito malaki. Diba? Ito talaga ang main goal mo. So, kailangan mong pagdaanan itong mga to, pero hindi yan yung focus mo. Ito ang focus mo. Bakit ginagawa natin itong mga to? Kasi every time na na-achieve mo yan, nangat mo rin yung sarili mo. Nararamdaman mo rin na may na-achieve ka. Pero ang pinaka-focus mo talaga makarating ka dito. So kung wala ito, tanggalin natin to. Anong paraan ninyo para makarating kayo dito? Kasi kung ito nga lang yung focus mo, magpapagal ka. Siguro gagawin mo para makarating dito, gaganyan-ganyan ka. Ay, yan na naman kasi ang focus mo eh. Pero kung ito ang focus mo, yan, didiretsuhin mo na. Bibilisan mo. Sa loob ng, sabi natin, 7 years, kailangan makaabot ka rito. Pero kung ito kasi ang focus mo, baka 7 years mo pa maabot o kasi gaganyan-ganyan ka pa. Sumahod ka lang ng 4,000 sa isang linggo, magja-Jollibee ka. Diba? Kung eto ang focus mo maliit, relax ka lang dito. Diba, Kay? Pero kung ito ang goal mo na malaki, sabi natin mag-target ka ng ng goal. Sino ba yung gusto magkaroon ng cash muna kung gusto yun yung ang iisip ninyo, puhunan. 500,000 kasi bastante na ako dun sa 500. 300 actually, 300 lang dapat, pwede na ipuhunan. Hindi kasi determinado kung wala kang kapital, may mga ganun siguro sa inyo mag-isip. Babalik na natin yung sitwasyon ngayon. Gagawin natin puhunan. Kung maglalagay ka na din naman ng puhunan, tingnan mo muna, magkano ba ang puhunan ng itatayong hardware? Kasi hindi naman kailangan talaga malaking puhunan dyan eh. Kailangan kasi malaki ang determinasyon mo eh. Naniniwala ba kayo doon? Pero susundan niyo natin yun sa inyo kasi hindi naman kayo magkakaroon ng goal na 300,000 kung hindi ko babanggitin. So, ang focus talaga natin muna talaga rito, makapagtayo muna kayo ng negosyo. Yun ang focus ninyo. Dito, nung nagtatrabaho kayo, sinasabi ko sa inyo, hindi lang yan trabaho. Negosyo na yung ginagawa ninyo. Kailangan nyo na i-perfect yan at gagawin nyo sa labas yan. Di ba? Naniniwala ba kayo sa ganon? Kasi kahit naman sabihin natin, hindi kayo magtagal dito, pero yung panahon na ipinanatili nyo dito, mapapakinabangan na kayo ng company. Magaling kayo eh. Sa loob, halimbawa, maglagay ka ng ng time frame doon. Dapat 6 na buwan, gumaling na ako. Doon sa 6 na buwan na ginawa mo magaling ka, napakinabangan ka ng company doon eh. O kung na-extend ka, naging 1 year ka, 2 years ka, mas lalo ka napakinabangan ng company. Pero dapat mas nakinabang ka na sa company dahil mas marami kang nalaman, mas marami kang natutunan. Dapat gano'n ang focus ninyo. Baka iniisip nyo, bakit kaya binabanggit sa amin ni boss na kailangan magnegosyo kami, samantalang dito kami naka-employed kami sa kanya. Ayaw niya ba sa amin? Hindi gano'n yung gusto ko mangyari sa inyo. Kasi kahit napakadali nyo lang dito, sabi natin 2 years lang kayo dito, kung gumaling kayo, napakalaki na improvement ng company niyan. Kuha nyo? Pero kung mag-relax kayo dito, kasi wala naman kayong balak magnegosyo sa labas, ay abay, masakit yung ulo ko sa inyo. Bakit? Hindi kayo natututo eh. Wala naman kayong goal magnegosyo eh. Nakuha nyo ba yung punto ko? Okay? So, hindi dapat kayo pinanghawakan ng company. Kailangan, pagpasok mo pa lang, alam mo na ang plano mo kung paano ka lumabas. At pag lumabas ka, isipin mo sa sarili mo, hindi na dapat ako bumalik. Hindi dahil masama ang loob mo. Dahil handa ka na. Tama ba, Bert? Huwag nating hintayin na wala na tayong kakayahan, na nauubusan na tayo ng oras. Pag dumating kayo ng 40-50, mawawala na kayo ng gana. Nakakapagod na magtrabaho eh. Isipin mo na ba naman 10 taon ka nagtrabaho lang nangyari sa'yo, hindi ka pa mapapagod no?